ang operasyon ay limitado sa bagay na tinatawag naming mga palatandaan ng red flag kapag mayroon kang pananakit ng leeg na umaabot sa iyong mga braso o sa iyong mga binti, nagdudulot ng pamamanhid o panghihina, anumang pananakit ng ibabang bahagi ng likod na umaabot sa mga braso at binti, kung saan ang pasyente ay hindi makalakad, walang matatag na paglakad. Iyon ang tinutukoy ko kapag sinasabi kong paglakad, ang pattern ng paglakad ay nababago. At may pagkawala ng kontrol sa pag-ihi o pagdumi na ginagawa niya. Kapag ang isang pasyente ay nagpapakita ng ganitong mga sintomas, kailangan nating mag-isip at gumawa ng higit pa roon. Okay, may nangyayaring mahalaga na maaaring kahit ano, kung may infection sa gulugod. Nasa isang umuunlad na bansa tayo kung saan ang tuberculosis na isang pinakakaraniwang infeksyon sa bakterya sa gulugod. At mayroon kang iba pang mga infeksyon sa bakterya o fungal na maaari ring mangyari sa gulugod. Kaya gusto naming tingnan ng anggulong yon. Yan ang isang aspeto. Ang ikalawang aspeto ay sino mang may degenerative na kondisyon na isang makabuluhang pagkasira na nangyayari sa buto. Anumang pagkasira o pagkasira ng disc ay nagiging sanhi ng pagdiin ng buto sa katabing buto, bay? At kung minsan, ang nangyayari ay maaaring magkaroon ng pagdulas ng buto na tinatawag nating spondylolisthesis. Kaya ito ang mga kondisyon na nangangailangan ng operasyon. Kaya anumang infeksyon, anumang uri ng kawalang tatag na nagdudulot ng sakit sa ibabang bahagi ng likod o sa leeg ay dapat na mangailangan ng operasyon. Bukod dyan, ano pa ang maaari nating isipin? Anumang mga tumor sa gulugod. Kaya ito ang mga kondisyon. Natiyak na nangangailangan ng operasyon. Bukod dyan, meron tayong isa pang kondisyon na tinatawag nating mga deformidad. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga deformidad sa mga bata, ang pinakakaraniwang deformidad na ating nakikita ay scoliosis. Kapag sinabi kong scoliosis, ito ay isang S-shaped na deformidad na nangyayari sa isang bata. Kaya maaari itong maging congenital na before at maaring mula sa kapanganakan. Ang pinakakaraniwang uri ay idiopathic. Kapag sinabi kong idiopathic, ang sanhi ay hindi alam halos 40 hanggang 85% ng oras ay hindi ito alam at sa panahon ng growth spurt, ang deformidad na ating nakita ay makabuluhang tumataas sa tindig at doon tulad ng nangangailangan ito ng operasyon. Anumang deformidad o anumang kurbada na lampas sa 45 hanggang 50 degrees ay tiyak na nangangailangan ng operasyon upang maiwasan ang karagdagang paglala. Kung nakikita mo sa isang partikular na edad, tulad ng sabihin nating mga 12 taon, nakikita mo ang isang kurbada na halos nasa 55 hanggang 60 degrees na, may mataas na tsansa na ang kurbada ay maaaring lumala at kailangan nating makialam. Muli, ang mga operasyon sa kuba na tinatawag nating kyphosis ay karaniwan sa mga bata pati na rin sa mga matatanda. Sa mga bata, meron tayong iba't ibang uri ng kyphosis na nangyayari. Sa mga matatanda, ito ay pangunahing dahil sa mga degenerative na bagay na nangyayari. Kaya ang mga kondisyong ito, syempre, ay nangangailangan muli ng operasyon. Pagdating sa huli, sa India, isinasaalang-alang ang dami ng mga aksidente sa kalsada na nangyayari. Anumang traumatic na senaryo, kung saan mayroong uri ng pinsala sa spinal cord at inaasahan mong maaring lumala ito kung ito ay isang hindi matatag na bali, kung ito ay isang hindi matatag na uri ng sitwasyon, kailangan nating tiyak na makialam agad upang maibalik natin ang normal na pagkakaayos ng gulugot, maibalik ang tao sa kanyang mga paa at makapamuhay ng normal na buhay. Kaya ito ang mga kondisyon. Talamak na sakit sa likod sa pangkalahatan, walang katibayan na nangangailangan ito ng anumang uri ng intervention sa kiruriko. Anumang talamak na pananakit ng ibabang bahagi ng likod na hindi natin alam o nauunawaan ng sanhi. Tingnan mo, kapag nakikita namin ang isang pasyente, sinusubukan naming kumuha ng x-ray, sinusubukan naming gumawa ng MRI, sinusubukan naming suriin gamit ang ilang iba pang mga pagsusuri sa dugo at sa kabila ng paggawa ng lahat ng ito, kung hindi namin mahanap ang eksaktong sanhi ng pilay, pagkatapos ay mag-intervene at sabihin, sige, susubukan kong gawin ng fusion surgery at baka makatulong ito para sa talamak na pananakit ng ibabang bahagi ng likod ay walang katuturan, walang tamang ebidensya na nagsasabing ganun nga. Sige, kaya ano ngayon ang mga bentahe na mayroon tayo sa spine surgery? Sa nakalipas na isa o 2 dekada, ano ang nangyari? Mula sa kung saan ito nagsimula, nasaan na ito ngayon? Ang mga kagamitan, ang mga tornilyo at ang mga cage na ginagamit natin ngayon ay mas advanced kumpara sa kung ano ito noong mga nakaraang panahon. Nakarating na tayo sa yugto kung saan marami tayong ginagawa na minimally invasive surgeries, kung saan mas kaunti ang pinsala sa kalamnan, mas kaunti ang pagdurugo, at mas kaunti ang tsansa ng impeksyon.
Noon, kapag gumagawa ka ng spine surgery, parang ang pasyente ay kailangang manatili sa ospital ng 10 araw, 15 araw, wala nang ganong uri. Ngayon, nagsimula na kaming gumawa ng daycare procedures kung saan ang pasyente ay pumupunta sa umaga, isinasagawa ang operasyon, at nadidischarge sa hapon. Pinakamatagal na ang 1 o 2 araw. Kahit sa pinakamalalaking operasyon, nagagawa naming i-discharge ang pasyente sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya iyon ay dahil sa pag-unlad. Gayon din, ang bagay na ito ay tulad ng nagagawa naming gawin ang tinatawag na intraoperative neuromonitoring kung saan sa real time nagagawa naming maunawaan kung ano ang kalagayan ng spinal cord, maging ito man ay motor power o sensory power. Kapag sinabi kong motor power, ito ay ang lakas ng mga kalamnan at mga paa na nagagawa mong igalaw laban sa gravity. At ang sensasyon na tinutukoy namin ay ang sensory system. Kaya magagawa naming suriin ang pareho sa panahon ng pamamaraan upang makakuha kami ng live feedback at malalaman namin kung sakaling may nagagawang pagkakamali sa panahon ng pamamaraan, magagawa naming itama ito doon at doon din. Kaya iyon ay isang magandang pag-unlad na naroon. At pagkatapos ang nangyayari ay ang artificial intelligence. Kapag usapang artificial intelligence, kasama ang robotics. Kaya dati, ma'am, ang nangyayari ay tulad ng dati naming ginagawa, pagkatapos ayusin ang gulugod sa pamamagitan ng pag-aayos nito, gamit ang mga tornilyo, maglagay ng isang baras upang maayos ang pagkakahanay ng gulugod. Kaya dati, patuloy na gawin ang pagkakahanay namin sa pamamagitan ng pagbalutot ng mga baras at pagtuwid nito upang tumugma sa gulugod. Ngunit ngayon, meron tayong AI na tumutulong sa atin na i-prevent ang mga baras bago ang operasyon batay sa CT scan ng particular na pasyente. Gayun din, kapag kailangan naming operahan ang mga deformed na gulugod, kung saan hindi namin alam ang eksaktong anatomya, ibig sabihin, ang anatomya ay nagiging baluktot alinman dahil sa deformed na gulugod, or kapag ang isang pasyente ay sumailalim na sa isa pang operasyon na tinatawag naming revision spine surgery, kaya hindi kami sigurado kung saan eksakto ang normal na pagkakahanay ng buto, kung dapat ba naming ilagay ang mga tornilyo sa eksaktong posisyon na yon, kung ito ba ay eksaktong magkasya sa buto o ito ba ay papasok sa spinal cord at tatama sa mga ugat o isang bagay na ganoon. Yung mga bagay na ito ay mas mahusay na mahahawakan gamit ang robotics. Kaya kapag sinabi naming robotics, hindi ito ang robot na gagawa ng trabaho. Ito ay muli, ito ang siruhano na gagawa. 95 hanggang 100% ito ay ang siruhano ang gagawa, ngunit ang robot ay tumutulong sa amin na magplano upang makamit namin ang hanggang 99% na katumpakan sa operasyon na aming ginagawa. Bilang pangkalahatang publiko, kayo ay magkakaroon ng malinaw na pangunahing ideya tungkol sa kung ano ang spine surgery, kailan dapat kumonsulta sa isang spine surgeon, at kailan kailangan isagawa ang spine surgery.